Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kasamahan kong OFW, sa mga kaibigan ko sa Facebook, sa mga followers ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Allahu Akbar. And sa lahat ng mga kadutertards, sa mga idioterte, tayo yun, tinatawag at binansagan nila tayong Dutertards at Duterte. Ang video ito, it bothers me kasi marami rin mga kaibigan kong nag-PM sa akin, ano nga ba daw ang sagot natin doon sa pinagsisigaw ni Ma'am Mystica. Ma'am Mystica, para sa'yo ito. Alam ko hindi ako kilalang tao na tulad ninyo. I am just an ordinary person, an ordinary Filipino. Isang hamak na OFW, isang maglulupa lamang po ako. Pero ma'am, bilang isang Pilipino at supporter ni Mayor Duterte, let me answer sa pinagsisigawan ninyo, ma'am. Pumuputok yung butsi nyo eh. Pinanood ko yung video nyo, ma'am. Dalawa lang yung ano nyo, ma'am eh. Yung punto na kinagalit nyo talaga. Curfew at martial law. Okay. Unang-una, ma'am. Ang curfew, ma'am, ay hindi masama. Yan ay para sa kaligtasan sa lahat ng mamamayan. Yun po. Sa Davao, may curfew doon, liquor ban. Pagdating ng alauna, hindi na pwedeng magbenta ng inumin. Alauna ng madaling araw. Pero, kahit maglakad ka ng alas 2, alas 3, alas 4, walang gagalaw sa'yo. Hindi sinasabi doon na, na bawal na maglakad ng lampas sa alauna, alas 2, alas 3. Pag ikaw ay nasa legal age. Ang curfew doon ay para sa minors, yung mga kabataan. Kasi nga, dahil dyan sa mga gang war na yan, dahil sa mga rugby boy na yan, at wala pong brinatatat, ma'am. Wala pong brinatatatat, ang sabi ninyo. Wala po. Merong nilatigo. Kasi nga, galit si Mayor Duterte doon sa mga kabataan na nanamantala dahil nga doon sa batas ni Pangilinan na 15 years old, ano ba yun? 18 years old, ay hindi 18 years old below, ay hindi makukulong. Galit si Mayor doon kasi nga yung mga 15 years old, 16 years old, 17 years old, ano na yun eh, binata na yun, dalaga na yun. Tapos, ang iba, ma'am, ay nabubuntis, mga kababaihan, mga kabataan, na wala sa saktong panahon. Dahil nga, sila ay gumagala, dahil sila ay di nakukulong. Ang concern po dito, ma'am, ay yung mga kabataan tungkol sa curfew. Para po sa mga magulang na huwag mag-alala kung nasaan na yung mga anak nila. Hindi po yun, ma'am, curfew na lahat na lang ay i-curfew. At kung mangyari mang may curfew sa Pilipinas, ma'am, magandang bagay po yun, ma'am, para sa mga magulang. At tungkol naman doon sa martial law, yung tatay nyo namatay, sumasalangit na ang kanyang kaluluwa, sabi nyo, brinatatat. Dahil sa, dating KBL, tapos pumanig kay Cory, brinatatat. Ma'am, anong kinalaman ni Mayor Duterte doon? Mga Marcos ang i-blame ninyo. Ba't si Mayor Duterte? Ma'am, we want you to know, let's go back to the history. Kaya naging OIC Vice Mayor si Mayor Duterte nung panahong yon. Kasi ang nanay niya ay isa sa tumutol at ginawa ang lahat na kontrahin ang martial law. Yun po ang totoo. Nung naging presidente si Cory, si Nanay Suling, yung nanay ni Mayor Duterte, sumasalangit na ang kanyang kaluluwa, ay inappoint sana ni Cory Aquino na maging OIC Vice Mayor, pero tumanggi ito. At si Mayor Duterte, na anak ni Nanay Suling, ang inappoint na maging OIC Vice Mayor sa panahong yon. Dahil sa pakikipaglaban ng nanay ni Mayor Duterte kontra sa martial law. At ayon kay Mayor Duterte,
babangon ang nanay niya sa libingan kung sakaling sa kanyang pamumuno ay magkaroon ng martial law. Kailanman ay hindi naging diktador si Mayor Duterte sa Davao. And I am the witness of that. Isa ako sa mga magpapatunay niyan. Ilang beses na akong umuwi ng 10 oras ng gabi sa Davao. Wala pong nangyaring curfew doon. Tsaka, alam nyo ma'am, lahat ng pinagsisigaw ninyo ay naaayon sa pangalan ninyo. Mystic ka. Hindi ka correct, ma'am. Mystic ka. At kung may mga tao man na maniniwala sa mga pinagsasabi mo, eh mystic rin kayo. Mystic ka, ma'am eh. Mystic ka. Kailanman walang tama sa sinabi mo. Diktador? Punta ka ang Davao. Respeto, paggalang at pagmamahal namin kay Mayor Duterte dahil sa kanyang ginawa. Kaya kami sumusunod, ang taga Davao ay sumusunod sa kanya. It is not because takot kami sa kanya. It is because dahil nirespeto namin siya. O, sabihin natin nandun na yung takot. Kasi si Mayor Duterte, pagbatas ay batas. At saka, pag sinabi niyo po ma'am na ibratatat kayo sa curfew, huwag niyo pong gawing tanga ang mga pulis. Huwag niyo pong agawin sa kanila ang kanilang utak. Ma'am, kung may mapagsamantalaman, ma'am, hindi yun si Mayor Duterte. Kung ano man ang nangyari sa tatay nyo, sorry for that. But Mayor Duterte is not accountable for that. Blame the Marcoses. Why will you blame Mayor Duterte? Ha? Mystic ka, ma'am eh. Mystic ka. Yung bratatat mo na nangyari noon sa martial law, ba't mo ipapahin kay Mayor Duterte? At ano ba kinakatakot mo, ma'am? Ano ba ang kinakatakot mo kung ikaw ay sumusunod sa batas? Kung tayong Pilipino ay sumusunod sa batas, wala tayong magiging problema. Gaya ng Singapore. Dito sa Saudi Arabia. Pag sumunod ka sa batas, wala namang problema eh. Ang babaw po ng dahilan nyo, ma'am. Ang babaw ng dahilan ninyo. Di porkit, oh may curfew, di porkit, maliit kayo, ibratatat ka na. My God! Utak, ma'am, utak. Huwag bibig. Mystic ka eh. Mystic ka. Yun po, maraming salamat. Bago ako magiging mystic, hanggang dito na lang po ang video ko. Maraming salamat sa mga ka-Dutertage, mga Duterte na tulad ko. Ipaglalaban natin ang tama dahil ang tama ay magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po. Huwag tayong maging mystic kagaya ni Mystic ka. Good morning. Hindi pala good morning. Diyos ko, nagbuwisit ako kay Mystic ka. Akalain mong pagkagising, bunga nga ng babaeng addict nung naririnig mo. Akala ko naman kung anong malaking trending na nangyayari sa'yo ko, yung Mystic ka. Kapal naman ang mukha mo, Diyos ko. Isip-isip ka naman. Ano nagsasabi mo na curfew na ganyan, tapos bigyan babarilin pag bratatat-tatat. Diyos ko, excuse me. Palibasa kasi, ikaw kasi yung taong walang oras sa pag-uwi. Kaya natatakot ka sa mga ganyan, no? Mabagal ka kasi umuwi kasi ba naman kung galing ka kung saan i-split ka na nag-i-split, matagal ka talagang makakarating sa inyo. Kaya ka natatakot sa curfew. Sabi mong bratatat na ganyan. Hindi naman basta-basta siguro mamamaril isang lugar, ang isang tao, kung halimbawa, Diyos ko, nakakaloka ka. Mag-spread ka na lang ng scandal mo, kung saan-saan ka kinakaladkad. Palibhasa kasi wala ka ng career. Yung panahon mo kasi dati, pwede pa yun. Eh, yung mga tao ngayon, mas may alam na. Alam na kung sino. Sabi mong mga martial na ganyan na mas worst na ganyan. Diyos ko. Kung naumi mo ay nagluspad lang ka. Parang wala kang tulong. Naintindihan mo yung walang luspad, Mystic ka? Namumutla na yung pagbumukha mo. Parang ka ng baliw. Diyos ko, hindi ka tatulog. Nakakalok. Kung makapagsalita ka, alam mo. Ay, naku, Diyos ko. Alam mo kung dapat mong gawin, Mystic ka. No?
Kung ano man yung nasa trip mo, sa'yo na lang. Magsama kayo ng mga backup mong nasa likod. Mga itsura ng mga taong hindi yata natutulog. Palipasa. Sinira mo yung araw ng pulyeta. Che! Ikaw ang putang ina. Ikaw ang true meaning na puta. Che! Natatat. Dahil sa, ano yun? Dating KBL tapos pumanig kay Cory. Natatat. Ma'am, anong kinalaman ni Mayor Duterte doon? Mga Marcos ang i-blame ninyo. Ba't si Mayor Duterte? Ma'am, we want you to know, let's go back to the history. Kaya naging OIC Vice Mayor si Mayor Duterte nung panahong yon. Kasi ang nanay niya ay isa sa tumutol at ginawa ang lahat na kontrahin ang martial law. Yun po ang totoo. Nung naging presidente si Cory, si Nanay Suling, yung nanay ni Mayor Duterte, sumasalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ay inappoint sana ni Cory Aquino na maging OIC Vice Mayor, pero tumanggi ito. At si Mayor Duterte, na anak ni Nanay Suling, ang inappoint na maging OIC Vice Mayor sa panahong yon. Dahil sa pakikipaglaban ng nanay ni Mayor Duterte kontra sa martial law. At ayon kay Mayor Duterte, babangon ang nanay niya sa libingan kung sakaling sa kanyang pamumuno ay magkaroon ng martial law. Kailanman ay hindi naging diktador si Mayor Duterte sa Davao. And I am the witness of that. Isa ako sa mga magpapatunay niyan. Ilang beses na akong umuwi ng 10 oras ng gabi sa Davao. Wala pong nangyaring curfew doon. Tsaka, alam nyo ma'am, lahat ng pinagsisigaw ninyo ay naaayon sa pangalan. Magandang umaga sa lahat. Good morning Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kasamahan kong OFW, sa mga kaibigan ko sa Facebook, sa mga followers ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid ko Muslim, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. And sa lahat ng mga kadutertards, sa mga idioterte, tayo yun. Tinatawag at binansagan nila tayong Dutertards at idioterte. Ang video ito, it bothers me kasi marami rin mga kaibigan kong nag-PM sa akin, ano nga ba daw ang sagot natin doon sa pinagsisigaw ni Ma'am Mystica. Ma'am Mystica, para sa'yo ito. Alam ko hindi ako kilalang tao na tulad ninyo. I am just an ordinary person, an ordinary Filipino. Isang hamak na OFW, isang maglulupa lamang po ako. Pero ma'am, bilang isang Pilipino at supporter ni Mayor Duterte, let me answer sa pinagsisigawan ninyo ma'am. Pumuputok yung butsinyo eh. Pinanood ko yung video nyo ma'am. Dalawa lang yung ano nyo ma'am eh, yung punto na kinagalit nyo talaga. Curfew at martial law. Okay. Unang-una ma'am, ang curfew ma'am ay hindi masama. Yan ay para sa kaligtasan sa lahat ng mamamayan. Yun po. Sa Davao, may curfew doon. Liquor ban. Pagdating ng alauna, hindi na pwedeng magbenta ng inumin. Alauna ng madaling araw. Pero, kahit maglakad ka ng alas 2, alas 3, alas 4, walang gagalaw sa'yo. Dito sa Saudi Arabia, pag sumunod ka sa batas, wala namang problema eh. Ang babaw po ng dahilan nyo, ma'am. Ang babaw ng dahilan ninyo. Di porkit, may curfew, di porkit, maliit kayo, ibratatat ka na. My God! Utak, ma'am, utak. Wag bibig. Mistake ka eh. Mistake ka. Yun po, maraming salamat. Bago ako magiging mistake, hanggang dito na lang po ang video ko. Maraming salamat sa mga Dutertards, mga idioterte na tulad ko. Ipaglalaban natin ang tama dahil ang tama ay magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po. Huwag tayong maging mistake kagaya ni mistake ka. Good morning. Hindi pala good morning. Diyos ko, nabwisit ako kay Mystica.
Akalain mong pagkagising, bunga nga ng babaeng adik yung naririnig mo. Akala ko naman kung anong malaking trending na nangyayari sa'yo. Hoy, mystic ka. Kapal naman ang mukha mo, Diyos ko. Isip-isip ka naman. Ano nagsasabi mo na curfew na ganyan, tapos biglang babarilin pag pratatat-tatat. Excuse me. Palibasa kasi, ikaw kasi yung taong walang oras sa pag-uwi. Kaya natatakot ka sa mga ganyan, no? Mabagal ka kasi umuwi kasi ba naman kung galing ka kung saan i-split ka na nag-i-split, matagal ka talagang makakarating sa inyo. Kaya ka natatakot sa curfew. Ano sabi mong bratatat na ganyan? Hindi naman basta-basta siguro mamamaril isang lugar, ang isang tao, kung halimbawang, Diyos ko, nakakaloka ka. Mag-spread ka na lang ng scandal mo. Hindi sinasabi doon na na bawal na maglakad ng lampas sa alauna, alas 2, alas 3. Pag ikaw ay nasa legal age. Ang curfew doon ay para sa minors, yung mga kabataan. Kasi nga, dahil dyan sa mga gang war na yan, dahil sa mga rugby boy na yan, at wala pong brinatatat, ma'am. Wala pong brinatatatat, ang sabi ninyo. Wala po. Merong nilatigo. Kasi nga, galit si Mayor Duterte doon sa mga kabataan na nanamantala. Dahil nga doon, sa batas ni Pangilinan na 15 years old, ano ba yun? 18 years old, ay hindi 18 years old below, ay hindi makukulong. Galit si Mayor doon. Kasi nga, yung mga 15 years old, 16 years old, 17 years old, ano na yun binata na yun, dalaga na yun. Tapos, ang iba ma'am, ay nabubuntis, mga kababaihan, mga kabataan, na wala sa saktong panahon. Dahil nga, sila ay gumagala, dahil sila ay di nakukulong. Ang concern po dito ma'am ay yung mga kabataan tungkol sa curfew. Para po sa mga magulang na huwag mag-alala kung nasaan na yung mga anak nila. Hindi po yun, ma'am, curfew na lahat na lang ay i-curfew. At kung mangyari mang may curfew sa Pilipinas, ma'am, magandang bagay po yun, ma'am, para sa mga magulang. At tungkol naman doon sa martial law, yung tatay niyo namatay, sumasalangit na ang kanyang kaluluwa, sabi niyo, mystic ka. Hindi ka correct, ma'am. Mystic ka. At kung may mga tao man na maniniwala sa mga pinagsasabi mo, ay mystic rin kayo. Mystic ka, ma'am Mystic ka. Kailan man walang tama sa sinabi mo? Diktador? Punta ka Davao. Respeto, paggalang at pagmamahal namin kay Mayor Duterte dahil sa kanyang ginawa. Kaya kami sumusunod, ang taga Davao ay sumusunod sa kanya. It is not because takot kami sa kanya. It is because dahil nirespeto namin siya. Sabihin natin nandun na yung takot. Kasi si Mayor Duterte, pagbatas ay batas. At saka, pag sinabi nyo po ma'am na ibratatat kayo sa curfew, huwag nyo pong gawing tanga ang mga pulis. Huwag nyo pong agawin sa kanila ang kanilang utak. Ma'am, kung may mapagsamantalaman, ma'am, hindi yun si Mayor Duterte. Kung ano man ang nangyari sa tatay nyo, sorry for that. But Mayor Duterte is not accountable for that. Blame the Marcoses. Why will you blame Mayor Duterte? Ha? Mystic ka, ma'am Mystic ka. Yung bratatat mo na nangyari noon sa martial law, ba't mo ipapahin kay Mayor Duterte? At ano ba kinakatakot mo, ma'am? Ano ba ang kinakatakot mo kung ikaw ay sumusunod sa batas? Kung tayong Pilipino ay sumusunod sa batas, wala tayong magiging problema. Gaya ng Singapore.